may pagkahawig sila. No? Pagkahawig sila ni Sister Sinita, lalo na kung nagkasuot siya ng kanyang salamin, talagang parang tatay at anak. Okay, so dito na po tayo ngayon sa ating tanungan portion sa Zoom natin. Ay, wala pang nag-raise hand. Brajando, Ay, yun pala, si Brajando, Gaudencio Guangco. Brajando, Yes, pero ay, teka muna, teka muna. Wait lang. may paulit-ulit kasi na tanong dito, Brajando. Bigyan mo natin pansin. Sila lang ang sagot nito, ha. Ah, Ito ang tanong ni, ano to, Juhok. Brother, may tanong ako. Pwede bang magpatugtog ng worship song gaya ng Hillsong, Don Juan, at iba pang worship songs na hindi katoliko? Yan po, Brajando. pero bago mo natin sagutin, Brother Wendell, nakalimutan ko pala. Papatawag pala ito si ano ngayon? Gusto kanya makausap? See? Si Bashir. Okay, okay, okay. Tawagan ko muna ha. Gusto kanya makausap eh. Teka, eh, tawagan ko muna. Sana mag-ring to. Pag hindi to mag-ring yung isang tawagan ko. Yun lang ha. Tingin tayo lang po mga kapatid. Kasi nag-request sila kanina, gusto nilang ipaset daw yung schedule. Kaso sabi ko, mas maganda kayo ni Barawin lang mag-usap. Yun, nag-ring na. Hello, good evening. Hello, good evening, Brother Bashir. Hello? Gusto mo makausap si Brother Wendell ngayon? Hello? Teka, ba't di sumasagot? Hello? Brother Bashir? Bashir Sakaging? Hindi. Brajando, i-schedule na lang yan sa ibang paraan, ibang panahon. Then, kasama na din si Dinmar Santiago para magiging final. Eh, Bukas kung maaari. si Denmark, hindi ba December 1 kayo? December 1, pero hindi pa final yun. Moderator, sound system. Okay, okay, okay. So dapat ngayong final, di po ba? Sabi niya, ito ang paksa pero pwedeng yung gusto ko na no holds bar talaga na katanungan, pwedeng gamitin diyan. Parang may siguro natin. Totoo ba yung no holds bar na katanungan, pwedeng gagamitin natin? Bukas na lang to. Sige, sige. Bukas na lang yan. Itong mga katanungan dito na paulit-ulit kay Sige, Bro sige, Angel sige. na lang siguro at mga Ah, kasama. sige, sige. Bukas na lang sa Kaging. Ayaw mo magsalita eh. Okay. So, ayan, tinawagan din si Bashir sa Kaging sa live, nag-ring, sinagot po ni Bashir sa Kaging yung number na na binigay kanina habang nagla-live ako pero hindi siya nagsasalita, nakikinig lang siya. So, wait lang. Ito, tumawag ulit. Hello, bro. Hello, hello. Hindi niyo ba ako naririnig? Hindi ka namin naririnig, wala kami naririnig na boses. Paano mo ngayon narinig yung boses ko? Ano ka sumagot? Hindi mo naririnig. Bro, naka-live ako, bro. Kanina, hindi ka naririnig kanina, kaya ko pinatay. Kasi ganito yon. Ano Ah, ba? Lalaban ba si Wendell nando dati? O hindi? Brother, Ano pag ko lang namin? Brother Wendell, lalaban ka Ha? ba daw, Brother Wendell? Michael, minimize the volume. It's too noisy. Brother Wendell, lalaban ka ba daw, Brother Wendell? Natural. Natural daw, bro. Sige, ganito. Iset na lang natin kasi sa 14, December 14 o kaya 15. Pupunta kami sa Tagbilaran sa gusto niya.
para mas maayos na yung usapan natin, ipaayos natin yung venue, at din tayo magkaroon ng, ng debate. Iayos natin yung kasi maging maayos ang lahat. Huwag na ipagpapalikas kasi, tumatagal eh. Yan Narwindel, talagang gusto natin, ang mga debate, bakit bukas pa? Ngayon na, pwede naman pag-usapan ngayon. Gusto, nakapag-bukas na tayo. Narwindel, December Okay, 14 daw. okay, Brad Jando. Okay, Brad Jando. At ang paksa natin, Trinity at Tauhid. Trinity at Tauhid sa dalawang tema ito. Oo. Patunayan patunayan, ha? Isang paksa lang. Huwag yung dalawa kasi parang hindi malito yung tao. Kasi yung paksa, di ba kanina kausap mo yung may tumawag sa'yo. Ang gusto ng sinasabi rin sa akin, patutunayan mo yung Bill na si Jesus Christ ay tunay na tao at tunay na Diyos. Narwindel? Kasi Brad Jando, pinanaunang gawin yun. ito ang counter ko, Brad Jando. No? Dahil iyon ang offer na sa mga Muslim, Trinity at Tauhid. Iyon ang tatalakayin namin. Patunayan niya yung Tauhid, patunayan ko ang Trinity. Narinig mo siya ba, Sir? Oo, narinig ko. Oo. Kasi ganito yan. Yung paksa, magiging dalawa yung paksa natin yan. Dapat isang paksa lang. Dalawang, Kasi mahirap yan eh. May yung oras natin sa debate, tapos dalawa yung patutunayan natin, mahirap yan. hindi, Kasi Di, maganda. walang problema kung kahit maging dalawa yan. No, walang problema naman. Kahit maging dalawa yan. Basta patunayan nila yung tauhid ng mga Muslim, patunayan ko ang Trinity. Sige, sige, okay. Sige, kaya ng gusto mo. Sige. Walang problema. Kung gusto mo, okay, sige tayo. Walang problema. December 14. Sige. December 14. Okay, okay. December December 14 o kaya December 15. 14. Brother Janto. December 14 o kaya 15 ng December. 14, Brother Wendell, is Saturday and 15 is Sunday. Alin sa Okay, dalawa, okay. Brother Wendell? Oh, sige, sige, sige. Kahit saan. Kahit saan? 14 or No. 15? O kahit saan daw, Bashir? Okay, sige. Sa ano tayo? Sa 15. Sa 15 15, na. Sunday. 15, Sunday, oo. Sige, ang Okay. oras, Okay na yan. Okay na. ang oras. Okay na, okay na. Ang oras natin, siyempre sa hapon tayo hanggang gabi. Ayun. Mga pagkatapos ng dasal namin, pagkatapos ng dasal namin, mga alas 4 siguro, di ka hindi siya makukuha natin venue kung anong available, basta Sunday tayo. Hanggang gabi, hanggang hapon tayo. Ngayon, sa gabi. Yun. So, hapon, Brother Wendell, mga alas 4, matapos yung kanilang dasal daw, so doon magsisimula. Okay. Okay, December 14. Oh, sige, take note ko na to. Schedule ko na to. Take ano. Okay, sige. So, may tanong lang ako ganito. Ano yung venue natin? Kasi hindi naman kami taga doon. Kayo ang nagsabi na yung gaganatin yung venue. Ano po yun? Kami na bahala sa venue, bro. Sa CB Tagbilaran na yung venue din, bro. Sa ano yan, malamang sa sentro yan ng syudad. Oo, sa city. Basta sa sentro mismo. Oo. Sentro yan, daming tao doon. Maganda ba? Oo, hindi na mainit doon. Hindi, mayroon siyang ano, bro, meron siyang parang ano, para bang tent, malaking tent doon sa City Square. Oo, pero yung speaker na gagamitin natin dapat maayos para marinig na maraming tao. Yung speaker naman, yung sound system ng puto por punto ang gagamitin. So malakas yan. Malakas. Basta ibig sabihin, para at least maging malinaw na ngayon, darating na lang ako doon sa inyo na yung venue. Ay yung rules ng debate. So ang rules na lang pag-uusapan kailan pag-uusapan ng rules? Eh kahit mamaya, maggawa tayo ng GC sa Facebook para at pag-usapan natin yung rules. Para at least na yun, magkaka una sa lahat, yung agreement, yung kasunduan, dapat may permahan tayo na kasi siyempre magbubuk na kami ng ticket at siyempre hindi yan basta-basta yung
yung ano yan, gastos yan, kasi siyempre, may ano yan, may gastos yan, malaki. So, yung ticket pa lang namin, ito na. So, kailangan, siguraduhin natin yan, kung sa ganun, hindi tayo masaya sa mga ano natin, sa mga kapaturan natin, lalo na yung mga nag-aabang talaga. Kasi yung natin yan, di ba? Oo, so ganito na lang. Gawa ko na lang yung GC natin, agenda. Tapos, pagkakita natin yung rules, at saka magawa ka na yun, magkasunduan natin, kasama na din, tapos speaker natin, i-send ko sa inyo, kahit 3 page lang, tapos i-ano natin, i-ano. At least, yan. Ang pag-uusapan natin, ito yung paksa, ito yung rules, ito yung oras, ito yung dyan, para at least, kalilang yung pagkakatayo ng speaker natin. So, ganun yung simple. Para matuloy na yung debate natin. Ano naman yan? Magulong debate naman yan. Para sa kapakanan ng maraming tao, hindi naman para sa sarili natin. Okay, Brother Wendell, okay na ba yun? Okay. Sige bro, Algendo. Okay, Brother Bashir, okay na ba yun? Okay na daw. Tama, sige, bro. Bro, gawin natin yung GC natin. Sige. Pag-dress natin yung rules. Sige. Sige, salamat. Sige, Okay. bro. Okay. Ayun. Yun po si Bashir sa kaging ng ng Islam. Yun. So December 14, December 1 naman kay Denmar Santiago. Okay. Okay, so dito na tayo ngayon sa tanong ni Brother Wendell. Yung tanong mo, Brother Wendell, pakiulit yung tanong mo. Pwede ba umanong magpatugtog ng religious song na sa protestante? Okay, Brother Angel, sa'yo yan. Okay, yes. Marami nagtatanong dyan, no? Lalo na si Dom Moen, no? Okay. Sa mga hindi nakakaalam, si Dom Moen po ay sa born-again Christian, Protestant, ano yan, no? Singer and songwriter. No, ngayon, alam niyo po ba na si Don Moen ay kumanta siya before naging Pope John Paul II, before siyang Pope, kumanta na siya. And actually sa ecumenical event ni Pope Francis, pinakanta rin yan. Okay, so ganito po yun. No? Ang turo na simbahan po diyan, basta't ang kanta, Protestant music, basta't ang kanta po, coincide siya sa Catholic teachings. Kailangan pakinggan niyo muna mabuti kasi may mga Protestant na mga songs na hindi mo coincide sa Catholic teachings. Huwag po 'yon. Isa sa mga hindi napapansin to ng mga ng mga Katoliko, katulad ng Shout for Joy ni ni Gary Valenciano. Siyempre nung wala pa tayo kay Lord, gustong-gusto natin si Gary V, di ba? So napansin ko doon sa kanta niya, may isa sa music, South for Joy, sabi niya doon, all you need to do is to say, Jesus is Lord, Jesus is enough for you. Sabi niya, ganun ba naman? So, kasi sila, born again yan. Ang grupo nila, Genesis, no? Genesis. Ang grupo ni, ang mga born again yan, sila yata yung, hindi ko alam kung sila nagtatag nun, no? Genesis. So, ingat po tayo. As long as ang turo na simbahan po diyan, as long as hindi siya contradict sa turo ng simbahan, Protestant music are fine with the church. Actually nga, yun nga, no? Recently, bago lang, si Don Moen po, kumanta siya dun sa isang malaking event, no? Sa St. Peter's Square, in front of, mismo kay Pope Francis. So, ang sagot po dyan, depende, no? Basta dito'y coincide siya, siya, no, sa Catholic faith natin and believe, pwede po yun even a Protestant singer or Protestant song. But kapag ito po ay medyo taliwas na sa turo ng simbahan, hindi po yan pinapayagan ng simbahan. Yun po kapatid, no? Basta siguraduhin lang yung message niya coincide siya mismo sa turo at paniniwala ng Catholic faith natin. Yun po, Bro Wendell. At dagdagan ko lang, Bade Wendell, pero dapat magtanong din kayo dyan sa parokya nyo, kapatid, kapag
sa misa idadaos yung kanta, no? Kasi sa simbahan, may tinatawag na liturgical song, gospel song, worship song. Iba-ibang kategorya. Yung gospel at worship song, yan yung mga, meron pa isa, inspirational song. Mga kanta yan na para sa Diyos, no? Um, yung pagpupuri natin sa Diyos, ginadaan natin sa pag-awit, yung mga worship song, mga ganyan. Pero sa misa kasi, kinakailangan talaga dapat yan liturgical song. Hindi ka pwedeng kumanta sa misa ng gospel song, uh, worship song, or inspirational song. Maliban na lang kung ipahihintulot ng parish. Kasi sa amin dati, kinakailangan talaga liturgical song lang pagdating sa misa. Hindi Yes, sa pwede yung misa mga tama. Oh. Sa misa hindi dapat pwede, talaga liturgical. hindi pwede yung mga kahit ano-ano kanta. Pero may mga lugar tulad dito sa sa parish namin dito ngayon, mga kahit anong kanta Christian song, basta hindi siya against sa Catholic faith, okay lang, no? So, yun lang ang ano ko, based sa experience ko bilang choir pianist, ano lang talaga. Pagdating sa misa, liturgical song lang. Yun lang dapat. Maliban na lang kung ipahintulot ng pare ang mga iba pang uri ng worship song, gospel song, Christian song, or inspirational song. Yun lang ba na Angel? Yes, so ano pala first ang ano ni Don Moen is like First Baptist First Baptist Church pala siya. So yun. Sa mga nakikinig ngayon, no? Actually, yes, pagdating sa misa medyo ano yan, strict yan. Pero yung pakikinig, okay lang yan. Okay, sa mga ibang charismatic group, community group, Catholic community group, pwede rin gamitin yan as long as wag ano. Pero sa misa, naka-coincide yan sa liturgy. Kung ano mo yung pagbasa, kung ano yung ebanghelyo, kinokonek yan. No? Actually yan, usually Catholic ano yan, sa misa po. So, kung pakikinig lang naman ng ano, basta hindi wala na po pong pinagbabawal as long as make sure nga yun na hindi pakinggan yung mabuti ang lyrics kasi medyo maano tayo kagaya ng sabi kanina dun sa ano ni Gary V, all you need to do is just say Jesus is Lord, this is the right for you, sabi gano'n. So alam mo naman sa kanila, faith alone lang sa kanila. So yun po bro Jando, bro Wendell. Okay, so ating balikan yung kanina. Nawala. Gaudencio Guangco ba yon? Gaudencio Guangco, good evening. Gaudencio. Hello bro, ikaw yung kanina bro? Nag-raise hand? Okay, go ahead bro, go ahead. Tanong ko lang noon tungkol sa sa 8 araw na pagdasal sa loob ng cemetery. Kasi nag-imbento na ako ng dasal, hindi ko alam kung ano yan, yung una kong dinasal, yung about sa Brantley, may receipt. Tapos sinundan ko na ang Hail Mary at isang Glory Day. Yun lang, tama. So, okay ba yun? Imbento ko lang kasi yun. Brother Romel. 8 araw. Brother Romel Palma, sa'yo yun. Para makakuha ng indulgensya. Tama ba yun? Nawala si Brother Romel Palma. Sa atin na lang ibigay kay Brother Angel na lang. Brother Angel, ikaw sumagot ng Brother Angel. Okay, sorry hindi ko masyado na ano yung sa 8 yata na, 8 days yata. Yung 8 days na November 1 to 8, tama? Tama ba 'yon? Oo, opo. Okay. Okay, so ano po yung tanong niyo doon, brother? Kasi nag-imbento lang ako ng dasal. Yung hindi ko maalala ang title ng dasal na yun. Tapos sinundan ko na lang ng 3 Hail Mary. Isang Glory Day. Yun lang po. Okay. So, actually binigay na Hindi ko namin kasi alam to kung nung anong dasal yun. opo. Hindi niyo po narinig yung ano namin dati dito, ang Vatican, binigay ko na po dati yung pwedeng idasal diyan, mismo sa Vatican galing. Yung Ang title pala ng
Ano po yun? Ang naalala ko, yung title pala, yung padasal para sa lahat ng kaluluwa. Yes, ang turo po kasi ng Vatican diyan, ang pinadasal diyan sa 1 to 8, no? November from 1 to 8 na yan para magkaroon ng plenary indulgence nga para sa mga kaluluwa po 'yon, no? Sa mga kaluluwa na gustong ipagdasal. Naibigay ko na po dati yan, tatlo yan. Yung tinatawag na office, pwede nyo pong i-search sa internet niyo dyan, sa cellphone nyo. Ang tawag doon, Office for the Dead prayer. Meron ako rito, sabi rito, by the prayers of the ever Virgin Mary, may our friends, relatives, and benefactors who have gone from this world come to share eternal happiness with all your saints. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the Holy Spirit, one God, forever and ever. Simple lang po yun. Office for the Dead prayer at dinagdag ng Vatican yung rosary, no? At ang pangatlo po yung Chaplet of Divine Mercy. And then mayroon din po siyang dinagdag ang Vatican natin, yung November 1 to 8 na pwedeng idasal is pwede din daw po pati yung mga almsgiving natin, yung sacrifice natin, pwede rin daw natin i-offer yon sa mga kaluluwa sa purgatorio. But specific po, na-research ko yan sa Vatican.com dun sa prayer for the dead, November 1 to 8. Yun, yung Office for the Dead prayer, search nyo, ano yun, madali lang yun. Rosary, Chaplet, Chaplet of Divine Mercy. Yung po tatlong yung kapatid. Sa susunod na taon na lang po. Ano yan? Hindi mo na idasal yun? Oo. Bayang Bro, mahina yata, Bro Jando. Sige lang, sa susunod, babawi na. Sa susunod Bro na lang, Jando? babawi na lang ako sa susunod. Oo, sa susunod po, tingnan nyo yung ano. Anyway, hindi naman ano yung ano rin, no? Hindi naman doon nagtatapos 'yon. Kahit po yung mga sacrifice natin sa misa, pwede naman po 'yon. Ipag ano natin po 'yun sa ano sa marami po 'yan kahit sa misa po. Kung sino man gusto niya ipagdasal, pwede naman doon magkaroon tayo ng plenary indulgence man lang sa mga ano natin. At araw-araw na prayer para sa kanila, i-offer nyo sa kanila. Hindi lang naman nagtatapos yun. Ang simbahan, hindi lang po nag-specific doon. So ang simbahan po, nagtuloy-tuloy yan na sinasabihan tayo na ano, hindi naman maghihintay ka pa ba sa November 1 to 8 bago magdasal sa mga kaluluwa. Hindi po. Araw-araw yan ako inaano ko yon. Pati yung pagsiserve ko kay Lord, inaalay ko sa mga kaluluwa sa purgatorio. Ano man po ang ginagawa nyo ngayon, sa lahat na nakikinig ngayon, pwede nyo pong ano yon, ialay sa mga kaluluwa sa purgatorio. At sa atin din po, plenary indulgence po, pero pwede rin po ang mga Katoliko, tayo mismo, maka ano yon, no? Ano ang maka-attain nun? Ano ba yung plenary? Ito po yung talaga complete cleansing, no? Ibig sabihin, yung indulgence naman, ito pa naman ay pagre-remit ng mga temporary na punishment. So, pwede mo bang makakamtan yun sa mga iba't ibang paraan? Marami pong paraan ng simbahan. Kahit nga dito, yung pag-Bible study, pagsasakrifice mo, spiritual works of mercy, pwede po yun. And then you can also offer it sa mga sa mga departed loved ones natin, sa mga mahal nating yumao. Hindi lang naman doon exclusive ang simbahan, kapatid. Kahit sa pamisa mo, yan, isa sa pinaka mahalaga na nakakapag pawi no ng kasalanan ng mga nasa purgatorio is also is yung pamisa, kapatid. So hindi yan nagtatapos sa November 1 to 8, kapatid. Tuloy-tuloy po ang simbahang Katoliko na nagbibigay ng mga paraan para magkaroon ng plenary indulgence para sa atin at para sa mga kaluluwa ng mga yumao, kapatid. Okay, malinaw na Brad, malinaw na. Nakuha ko na, Brad. Okay. Huwag nyo nang hintayin na November 1 to 8 ulit. Hindi. Kahit magmula ngayon, mamaya, ipagdasal nyo kagad sa rosary nyo, special intention nyo, tuloy-tuloy po ang plenary indulgence ng simbahan, kapatid. Okay, Brad. Paliwanag po, Brad. Okay. Salamat, Brad.
Okay, thank you sa iyo, Brother Gaudencio Guangco. Tingnan ko muna dito naman ngayon tayo sa bro, magtatanong po ako, sabi ni Pede. Tatanong muna. Hello, bro. Hello bro, good evening bro. Magtatanong lang uli ako, bro. Sige, go ahead. Anong tanong mo? Konting konting pasakalye muna. Ganito kasi, di ba nung Sabado nagtanong ako tungkol doon sa laying hand. Oo. Tapos, nung kasing gabi na yon, meron pa kasi akong dapat itanong pero alam ko na yun, na-topic na matagal pa yun about dun sa praying in tongues. Nung kasing Sabado ng gabi na yon, merong retreat yung mga kababaihan sa amin. So, merong mga nagto-talk. So, si Mrs. nag-aya, punta raw kami. Alam mo bang pagpasok namin dun sa room, ang topic yung praying with tongues at saka laying hand. Sabi tuturuan daw silang mag-praying in tongues, tapos habang nagle-lay hand sila. Ba, para ba kung sabi ko, bakit ba ganito? Nagtanong ako sa punto por punto, tapos papasok-pasok ko sa sa retreat. Ganito yung topic. Ang ginawa ko, lumabas ako. Tapos si Mrs. naiwan sa loob. Tapos tinanong ko kung ano nangyari sa loob. Ang sabi raw, pinapipikit sila, tapos pinagdarasal habang kumakanta yung Come Holy Spirit, ganoon. Tapos siya daw hindi siya pumikit kasi naiintindihan niya kasi nakikinig din siya kahapon eh. Tapos yun nga raw, lumalapit ng isa-isa, tapos nagle-lay hand yung elder, yung parang ganoon, siguro pinagdadasal. Pero siya daw hindi siya kinokontrol niya sarili niya, tinitingnan lang niya. Tapos, sabi ko, may nagsasyalala ba? Oo, meron daw. Sabi ganoon. So ngayon, nung matapos yun, to cut it short, lumabas na. So ipiniliwanag ko, Kap, bakit hindi ako naniniwala doon kasi nga itong mga natututunan ko rito, narinig ko ito. At sabi ko, wala namang turuan simbahan tungkol doon. Sabi ko ganoon. Tapos, nung ipaliwanag ko yun sa side ko, ito maganda, yung isang leader, yung isang household leader, sabi niya, nagpadala siya ng message sa akin kagabi, na curious daw siya sa sinabi ko. So, nag-research siya. Pinadalhan niya ako ng Catechism 2003. CCC 2003, ni-research ko kung saan galing yun eh. So, yun yung tatanong ko ngayon, bro. Kung ano yung connection yun, kung may connection ba siya dun sa praying in tongues. Kasi ang alam ko, di ba, yung praying in tongues na pinagkaloob ng, yung gift of tongues pala, hindi naman praying in tongues na pinagkaloob, di ba? Yung gift of tongues is para di ba, para mamahayag ang mga apostol. Yes. Di ba ganoon yun? Yes. So, ito ngayon ang gusto kong, sabi ko, sige, tatanong ko kung ano ang tamang konteksto niyang CCC 2003. Okay. Tapos, tapos yung susunod niyan, yung isang na-research ko rin kagabi, yung 1 Corinto 14:14 and then the following verse, bro. Sige. Walang problema. At yung unahin tong 2003 ng CCC, ang sabi dito, grace is first and foremost the gift of the Spirit. Gift. Pag sinabing gift, hindi mo pa practicein. Okay? Who justifies and sanctifies us. But grace also includes the gifts that the Spirit grants us to associate us with His work. Okay. To enable us to collaborate in the salvation of others and in the growth of the body of Christ, the church. There are sacramental graces, gifts proper to the different sacraments. There are furthermore special graces, also called charisms, after the Greek term used by St. Paul in meaning favor or gratuitous gift, gratuitous gift, benefit. Whatever their character, sometimes it is extraordinary, such as the gift of miracles or of tongues. Charisms are oriented towards sanctifying grace and are oriented for the common good of the church. They are at the service of charity, which builds up the church. Yan. So, which builds up the church.
Yung ginagawa nila nga syalalama, hindi yung nagbi-build up ng church. Ang nagbi-build up ng church yung evangelization. Ha? Ang nagbi-build up ng church yung evangelization mismo. Gaya na ginawa ng mga apostol. Sila yung nag-evangelize. Kaso ang mga taong nandoon sa Pentecostes, taga-iba-ibang lugar. So iba-iba lingwahe. Paano sila makapag-evangelize kung hindi magi-intercede yung yung gift of tongues? Kaya nag-intercede ang gift of tongues na intindihan ng mga naririnig. Samantalang ginagawa ng mga charismatic, hindi naman sila naiintindihan. Actually, sinasadya pa nila para ipakita daw kunwari na may Holy Spirit sila, wala naman. Tapos sabihin, hindi na namin makontrol, i-possess nga kayo. Ayaw nilang tanggapin yon. Pangalawa, ano yung talatang binigyan bro? Unang Korinto 14? 14. Tandaan nyo ha, itong gift of tongues, sabi ni Father Darwin, ito ay tunay. Pero yung ginagawa ng charismatic, na siya lang mo ganon, yun ang peke. Dahil hindi yun ang tunay na gift of tongue. Ang tunay na gift of tongue, naiintindihan ng nakikinig sa kanila. Atin mo nang basahin mo na sinasabi dito sa Gawa 2 bago tayo magtuloy doon sa ano niya. Doon sa ano niya. Nasa ano yun eh. Ha? Ito. Atin basahin ito sa Gawa 2 muna. Sabi ganito. Nagkakatipon silang lahat sa isang lugar na sumapit ang araw ng Pentecostes. Sana nanonood sila ngayon yung mga kasamahan mo. Walang Parinig ko yan, bro. walang ano-ano yung may ingay na nagmula sa langit at tulad ng ugong ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapos bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimula magsalita ng iba't ibang wika. Iba't ibang wika. Pag sinabing wika, naiintindihan. Yung hindi wika yon. Ang tawag doon, bubbling. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimula magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga debotong Hudyo noon sa Jerusalem na nagmula sa bawat bansa sa buong mundo. Nang marinig nila ang ugong, nagdatingan ng maraming tao. Namangha sila sapagkat nagsasalita ang mga alagad sa wika ng mga nakikinig. Ngayon, yung mga ano ninyo bro, yung mga kasamahan ninyo nagsasabi na nakakapag-speaking tongues daw sila, try mo silang imbitahin na mangaral sa harapan ng mga incheck. Subukan natin kung maintindihan mo sila ng mga incheck. Yung talaga nasasabi na meron silang yung talaga nag-i-insist na meron silang gift of tongue Sige, kuha tayo ng mga bisitang incheck na hindi nakakaunawa ng Filipino language, kausapin nyo. Tingnan natin kung maintindihan ba nila kayo. Kung hindi sila maintindihan ng incheck, peke yung kanilang pagkiklaim na na speaking tongues daw. Gift of tongues. Kasi pag sinabing gift of tongues, kahit sinong nakikinig sa iyo, maiintindihan ka niya. Try natin. Sabi niya, may gift of tongue kayo? Sige, brother, kuha ko ng bisitang incheck. Kausapin mo. Tingnan natin kung maintindihan ka ba niya. Gamitin mo yung gift of tongue na sinasabi mo. Kausapin mo yung incheck. Kung maintindihan ka ba niya. Pag hindi siya maintindihan, peke. Bro Jando, Tsaka, ibalik mo nga yung kasing sinasabi nilang praying in tongues, bro, yung sa turo, kayo lang daw ni Lord yung nagkakaintindihan doon sa sinasabi mo. Pero ay hindi. Naging interesado ako diyan kasi kung babasahin mo yung yun yung unang Korinto 14:14, parang kailangan doon yung naiintindihan mo rin yung sinasabi mo Parang kayo na lang magbigay ng konteksto doon para mas maganda. Bro, Yes. Nasa 2003 din yan. Nasa 2003 din yun Basahin natin uli. Ano yung Nandiyan 203? yung paliwanag niya. Intindihin natin mabuti Hindi, doon sa unang Korinto 14:14. Yun na nga, yung sa unang Korinto, doon sa CCC 2003, pinaliwanag na yan. Na-research ko lang din kagabi kasi yan Pansinin mo yung 2003 binasa ni Bro Jando kasi mabilis ang pagkabasa. Dahan-dahanin natin.
Bro, ulitin natin, dahan-dahanin lang natin, tapos bandang huli papaliwanag ko, dapat intindihin kasi ng mga kapwa natin charismatic yan. Anuin natin yan, intindihin natin mabuti to. Delikado to. Pagka ano kayo, na ano rito, no? Delikado siya na misinterpret natin. Basahin natin uli, bro. Bilisan mo lang yung bandang una, tas yung bandang huli, isa-isayin natin yung word. Grace is first and foremost the gift of the Spirit who justifies and sanctifies us. But grace also includes the gifts that the Spirit grants us to associate us with His work, to enable us to collaborate in the salvation of others and in the growth of the body of Christ, the church. There are sacramental graces, gifts proper to the different sacraments. Pause doon. Pag sinabing there are sacramental graces, nandun yun yung baptism, confirmation, mga ano yan sa sacrament natin, no? Mga gifts, different sacraments, sabi niya rito. So, yung mga grace yan, grasya yan ng Banal na Espiritu, galing doon, no? Okay, tapos ay tuloy natin. There are furthermore. Okay, there are furthermore special graces also called charisms, after the Greek term used by Saint Paul in meaning favor or Pause, ayan. Pause bro. Ano yan? Yun ang sinasabi natin kay Saint Paul. Yung binasa natin sa unang Korinto kanina. Favor yon. Ito okay, tuloy. gratuitous gift, benefit. Benefits. Whatever their character, sometimes it is extraordinary, such as the gift of miracles or of tongues. of miracles or of tongues. Okay, pause dyan. Tingnan mo ang sinabi niya. Ito, yung characters nun, yung mga favor na yan, mga extraordinary yan, katulad ng nag-ano ng himala at nag-give of tongues. Ito yung ipabasa mo sa kaibigan mo. Pagkatapos mo nag-give of tongues, anong mangyayari dapat? Tuloy. Charisms are oriented towards sanctifying grace and are intended for the common good of the church. Yun. So may common good of the church. What is the meaning of the common good of the church? Sa lahat ng mga tao, miyembro doon, may pakinabang siya sapagkat naintindihan nila, nung kumaintindihan mo yung doon sa pinabasa mo, doon sa gawa kanina, naintindihan nila, so nakapag-evangelize sila sa iba't ibang wika. Intindihin mo to for the common good of the church. No, and speaking of tongues kasi, although hindi naman ako, ayokong ano yan, dahil nga siyempre, hindi mo naman masasabing agad-agad demonic possession yan dahil kailangan yan, ano mo muna yan, i-diagnose. But, biblically bro, wala talaga ng speaking of tongues katulad ng ginagawa ng makasama natin na hindi naintindihan. So, at halos ng mga exorcist priests, kung nakikinig, baka iparinig mo to sa mga charismatic nating kaibigan, mga kapatid, ang maging problema po dyan, wala sa Biblia talaga yan. And at the same time, ang maging problema dyan, yung mga exorcist priest, experience nila, yung mga nag-speaking of tongue, ito po makinig po kayo, no, mga charismatic, na hindi naiintindihan, ang nagiging problema, usually daw possess. Hindi po ako nagsabi niya na hindi naman ano, no, hindi naman po kami nag-aano rito, kundi ayon sa mga nagsabi ng mga exorcist priest. Possess ang mga nasa charismatic speaking of tongues. Pero dito sa pinabasa mo kanina, yung tungkol doon sa gawa at saka sa unang Korinto, yung lahat yung gift of tongues yan, but sabi niya for the common goods for the church. They are at the service of charity which builds up the church. So nakakatulong yung sa simbahan ang speaking of tongues kasi nga makikita mo kapatid, yung speaking of tongues kasi, paano siya maging kapakipakinabang sa simbahan? Ibig sabihin, yung ginawa ng mga apostol na nagbigay ng iba't ibang wika, nag-gift ng ibang wika, yun ang gift of tongues. Kasi nga for the common good of church. Kasi kung ikaw nagsalita nga naman ng mga gift of tongues na hindi naintindihan, sino may pakinabang doon bro? Tama?
Intindihin na. Mhm. Intindihin natin. Yes, intindihin po natin mabuti lahat, kung parinig mo to sa mga ako po charismatic matagal, pero sa pag-aaral ko, kailangan intindihin natin mabuti ang turo ng simbahan. Kasi doon tayo magbabase, baka tayo maligaw kasi. Kasi maraming mga charismatic nating servant leader, hindi naman talaga nag-aaral ng turo ng simbahan, Bible alone lang din sila. So, yun ang nakikita kong problema natin. Ako matagal ako sa charismatic. Yun ang nakikita kong problema. Hindi sila nagfo-focus sa turo ng simbahan, but kung may ganun din sila, Protestant style din tayo dyan, na kung anong nabasa sa Biblia, yun na lang. So nangyayari, pag na-misinterpret mo yan, pwede pala mag-speaking of tongue. Ayun na, gagawa na, minsan magtuturo, which is hindi naman tituturo, gift nga eh. So, Oh, yung gift nga eh, pagtuturo, gift. Tapos gift nga ituturo. bakit mo ituturo ang gift? Di mo, doon pa lang, sablay na. And then, ang mangyayari dito kapatid, papasukan ka ngayon. Kaya yung mga exorcist priest, napakahirap daw tanggalin yung mga possessed na mga speaking of tongues. Bakit? Kayo mismo, sa Lumen Gentium 12 ba yun o 14, na hindi, bawal kang humingi nga eh, ng extraordinary gift from the Holy Spirit. Bawal yon. Ibibigay niya yan kung gusto niya. Saan pamamagitan? Miracles at speaking of tongues sa iba't ibang wika ayon sa Biblia. So, yung nga, yung shalala, ayaw naman nating husgahan ng umano, there is danger. At yung pinabasa niya sa'yo, sabi mo sa kanya, kay brother, intindihin mo yan, brother. Ano nakalagay sa baba? With the common goods of the church. Ang speaking of tongue mo ba ngayon, may common good for the church o sa sarili mo lang? Sarili lang. Naintindihan mo ba, brother? Bro? Bro, Yo. Wala? Oh, okay, walang problema sa akin. Ang Tama. ang habol ko nga lang yung Hello? Hello? Hello, tama ba? Tama. Narinig Hello. mo yung paliwanag, bro? Oh, bro, maliwanag. Maliwanag Ayun, sa yun, akin. yun. Hindi, inaano lang natin yung side nila dahil dyan sa parang akala Yeah. nila excuse na yon. Kaya nga pinapaliwanag natin yung mabuti. Kaya ako ganun ako eh. Specific ako sa mga term na ginagamit ng simbahan. Kasi isang term na maligaw ka dyan, delikado. Pwede tayo mapahamak. So, yung term dyan sa bandang huli, for the common goods of the church. Yun lahat ng miracles, speaking of tongues, for the common goods of the church. Kasi pag nag-speaking of tongues ka na yung shalala na sinasabi ko, walang common goods of the church. Brother Doon, Angel, isa lang. Brother Yes, Angel. bro. Yes, bro. Ikaw naman sumagot doon sa tanong niya sa unang Korinto 14 kasi timpla ko muna ng Ayan, bro Jun, ikaw na. Okay, bro. Wag ka muna umalis mo dyan daw. Dahil mababasa ko yung kinakailangan may mabasa tayong talata para mabasa. Sige. Magtitimpla ka ba ng gatas? Yes, kasi nilapit sa Divine dito, inaantok na. Sige bro, sige bro. Sige. May ano ka ba, Brother Angel? Magandang balita, Biblia, Brother Angel. Paliwanag natin yung unang Korinto 14 kasi ang sinasabi diyan kapatid na iba't ibang wika, hindi yan shalala. Hindi yan babbling. Tandaan mo una ang ginagawa ng mga kapatid natin na nagsashalala, kinupya sa mga protestante yan, hindi yan turo na simbahan. Anong verse, bro? Unahin muna natin ang unang Korinto 14 2 kasi ito yung inaano nila eh. Unang 14:2. 14 verse 2. Korinto 14:2. Unahin mo yan. Basahin lang natin kasi wala si ano. Bro Romel, nandiyan ka? Wala si Bro Romel. Para maibigay sa basahin ko na lang. Okay, ang sabi rito sa unang Korinto chapter 14, sabi rito, ang nagsasalita sa iba't ibang wika ay sa Diyos, nakikipag-usap pa hindi sa tao. Iba't ibang wika pala to eh. Sapagkat walang nakakaunawa sa kanya, ngunit nagsasalita siya sa mga hiwaga ng tulong ng Espiritu Santo. Bro, iba't ibang wika to, bro. Makinig. Hindi yan iba't ibang wika na shalala. Yes, no? hindi yan. Ang nagsasalita sa iba't ibang wika, hindi babbling. Hindi babbling. Wika. Ano bang ibig sabihin ng San Pablo? Diretso sa 3, Brother Angel.
Sa kabilang dako, ang nagsasalita ng mensahe mula sa Ayun. Diyos Yung iba't ay ibang wika nagsasalita na ng ibig mga tao. sabihin, ang ibig sabihin pala ng iba't ibang wika na sinasabi dyan, mensahe mula sa Diyos, kapatid. Hindi yan shalala. Mensahe mula sa Diyos. Okay, patuloy ba Angel, pagbasa? Mensahe mula sa Diyos ay nagsasalita sa mga tao nagsasalita ka sa mga tao, kinakausap mo yung mga tao upang Mm. patibayin ang kanilang pananampalataya. Ayun. Upang patibayin ang kanilang pananampalataya, hindi para lituhin ang tao kung yan ba yung mula sa Diyos o hindi mula sa Diyos. Kapag nakakarinig ka ba ng ganun, nagkakaroon ba ng doubt ang ating pag-iisip o hindi? Nagkakaroon ng doubt. Kaya ka nga nagtanong dito kasi hindi ka sigurado eh. Di ba? Kasi hindi mo naunawaan. Pero ang sinasabi dyan ni St. Paul, sa kabilang dako, ang nagsasalita ng mensahe mula sa Diyos, mensahe mula sa Diyos yan ang ibig sabihin ng nagsasalita ng iba't ibang wika kasi hindi nga lahat ng pinapangaralan ng salita ng Diyos ay parehas ang lingwahe. Yan ang point dyan. Hindi babling. No? At ano ba yung sabi niya, Brother Angel? Palakasin ang kanilang loob at sila'y aliwin. Actually bro, yun yung binasa natin kanina. For the common goods of the church. Ibig sabihin, makakapagsalita ka, makakapagpatibay ka ng pananampalataya ng iba. Pero in other words, salita yon, hindi yung babbling nga bro. Yun ang problema dun. So, i-direct mo sa 4. Ang sariling pananampalataya ang pinapatibay na nagsasalita sa iba't ibang wika. Ngunit ang iglesia ng pinapatibay na nagsasalita ng mensahe pinapatibay ng nagsasalita. Bro, salita siya, hindi sa babbling. Nagsasalita ng mensahe mula sa Diyos. Nagsasalita ng mensahe mula sa Diyos. Tandaan palagi kapatid, nagsasalita ng mensahe mula sa Diyos. Yan po ang point ni San Pablo sa nagsasalita ng iba't ibang wika. Okay, hindi po praying like a pagan kasi ang babbling praying like a pagans yan. Malinaw yan. Ang pagsasalita ng iba't ibang wika ay mensahe mula sa Diyos na makapagpatibay sa mga taong nakikinig. Sa 5, Brother Angel. Ito sa 5, sabi ng Apostol Pablo, nais ko sana kayong lahat ay makapagsalita ng iba't ibang wika. Wika yan Ngunit mas gusto ko kayong makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos. So concern siya mismo yung sa message ni God. Higit na mahalaga ang nagsasalita ng mensahe mula sa Diyos kaysa nagsasalita sa iba't ibang mga wika. Ayun, so mas importante daw yung messengers of God, yung preacher, no, kaysa dun sa iba't ibang wika. Ito nga, wika na to, mas concerned si Apostol Pablo sa mga mensahe ni God. Patuloy, Maliban na lamang kung may magpapaliwanag ng kanyang sinasabi upang makapagpatibay sa iglesia. So ibig sabihin pala, kung may ibig sabihin, mas dapat maintindihan nila yung ini-speaking of tongue niya. Ganito, kung may nagpapahayag ng salita ng Diyos sa iba't ibang wika, ibig sabihin, nag-preach siya, hindi naiintindihan ng iba, kinakailangan mo magpaliwanag. Okay, may nagpapaliwanag. Yun bang nasusulala, sino nagpapaliwanag dyan? Wala naman Sinasabi lang nila, yun ay gift ng Holy Spirit. May nagpapaliwanag ba? Napakaiba ang sinasabi ni St. Paul, kinakailangan may magpaliwanag. May magpapaliwanag, kung yan magpapaliwanag, hindi yan sa mensahe mula sa Diyos. Patuloy na malubin sa 6. Kaya nga mga kapatid, kung pumunta man ako riyan at magsalita sa inyo ng iba't ibang wika, anong mapapakinabangan ninyo sa akin? Wala. Wala pa rin. Wika na yun, wala pa rin. Makikinabang lamang kayo kung tuturuan ko kayo ng mga pahayag ng Diyos. Ng kaalaman mula sa Kanya, ng mga mensahe ng Diyos at ng mga aral. Meaning to say, ang importante na rin na dapat natin makinig, Ebanghelyo ni Kristo. Hindi ang salita mo ng kabuluhan. No? Ebanghelyo ang ibig sabihin ni San Pablo dyan na dapat natin matutunan, Ebanghelyo ni Kristo.
Sa 9 Brother Angel, dito sa 9. Hindi, sa 7, ito na, sa 7, ito yung O, sa maganda, 7. sabi rito. Maging sa mga instrumentong walang buhay, tulad ng plauta at alpa, paanong malalaman ni naman kung anong tinutugtog dito kung hindi malinaw ang tunog ng mga O, nota? ibig sabihin, Brother Angel, kinakailangan na Naintindihan. alam ng nag-preach yung kanyang ginagawa. Para bang hindi ba isang musikero na di porkit nakahawak ng gitara, tugtog na lang kahit sintonado. Nakuha niyo yung point ni St. Paul? Sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, kinakailangan alam mo yung ginagawa mo. Alam mo yung pinapaliwanag mo. Nauunawaan ka ng mga tao. Kung hindi ka man nauunawaan ng iba, at least may nagpapaunawa. Kasi hindi na nauunawaan. Yan po ang mensahe dito sa 1 Corinto 14. Hindi po ito nangahulugan na babbling, praying like a pagans. Kasi kung titingnan nyo sa dictionary, ang babbling, praying like a pagans yan. Even sa Bible, panalangin yan ng mga pagano. I-direct na lang natin sa main Brother Angel. Actually, sa 8, sabi pa rito, tuloy niya, at kung hindi malinaw ang tunog ng trompeta, sino maghahanda sa pakikipaglaban? So ngayon, yun na yung sinabi ko kanina. Gayon din naman, paanong malalaman ni naman ang ibig niyo sabihin? Kung magsasalita kayo sa pamamagitan ng wikang hindi naman nila nauunawaan. Yun ang babbling din siguro, no? Hindi na unawaan. Para kayong nakikipag-usap sa hangin. Kasi nga, ang point kay San Pablo dyan sa speaking of tongues, nauunawaan na ipapaliwanag, hindi nauunawaan. Kahit pa anong gawin natin mga kapatid, bumalintong man tayo ng makapito, hindi natin nauunawaan siya lang kasi hindi lingwahe yun. Gawa lang yan ng mga protestante. Wala sa kasaysayan ng simbahan, mayroong santo o santo papa o apostol man nagsalala. Yan ang dapat nating alamin. Kung mayroon ng isang specific na tao na pagsimula na salala na isang katoliko na santo, wala. Nag-umpisa yan mga protestante. Specifically, ang mga Pentecostal. Sila na pa-umpisa yan. Ginaya ng mga katoliko ngayon na membro ng yung Catholic movement natin na ano tawag dyan? Catholic Charismatic Renewal. Charismatic Renewal. Ginaya nila yan ang turo ng mga Protestant, which is hindi yan turo ng simbahan. No? So, suggest Brother Angel. Sige, para makuha natin ang konteksto nito. Maraming iba't ibang wika sa daigdig at sa bawat isa ay may kahulugan. Ngunit kung hindi ako marunong ng wikang ginagamit ng aking kausap, hindi kami magkakaintindihan. Anong silbi mo? Kung hindi kayo magkakaintindihan, Brother Angel, ano ang makakapagpapatino ba yun sa iyong pananampalataya, Brother Angel? Kung mayroon kang kasamahan na nagsasalita na hindi mo nauunawan? Di ba sabi ko nga sabi ko nga, Brother Angel, nagbibigay lang sa atin yan ng kaguluhan sa ating isip. Doubt. Ang resulta, maghahanap tayo ng tao na makakapag-explain ano ang ibig sabihin ng mga narinig natin. Kasi kahit mismo yung nagsalala, hindi rin niya alam ano yung sinasabi niya. Tama ba, Brother Angel? Mali. Sa 13, Brother Angel, basta yung 13. Sa 12 muna, 11 yun kanina. Ngayon, ito yung 12, sabi niya, yamang naghahangad kayo, ito na, bawal maghangad Kailangan darating na lang yun, kusa Yamang nangahangad kayo sa mga kaloob ng Espiritu, sabi niya. Sikapin ninyong sumagana kayo sa kaloob ng makapagpapatibay sa iglesia. Ayun. Ang ibig sabihin kasi niyan dyan sa 12, yung kaloob ng Espiritu, hindi yan hinihingi, binibigay yan ng Diyos mismo. Sabi ko, hindi mo na kailangan hingan yan kapag binigyan ka. Kasalanan yan sa pananampalataya natin, kasalanan ang hiningin ang kapangyarihan ng Diyos. No, hayaan mo bigyan ka ng Espiritu kung karapat-dapat ka kasi ang Diyos ang nakakaalam kung sino ang kanya bibigyan ng lahat ng mga kaloob na tulad ng makapagsalita ka ng iba't ibang wika at hindi babbling. Ang salala po, babbling po yan. Please si Brother Django, Brother Angel. Ito yung maganda sa 13, sa lahat ng nakikinig, no, charismatic. Sabi rito,
Dahil dito, kailangan manalangin. Kasi sabi niya, prayer of tongue yan eh. Kailangan manalangin ang nagsasalita ng iba't ibang mga wika na bigyan din siya ng kaloob na makapagpaliwanag nito. Kailangan daw ipaliwanag. Hindi kailangan ipaliwanag, may pagpapaliwanag talaga. Kasi, Itanong mo ngayon sa elder nyo, kaya mo bang ipaliwanag yan? Sinasabi nyo kamo sa nga gipot nga. tongue. 14. Yun. Okay. Sa 14 13 ko, kung nananalangin ka, ako, sabi ni Apostol Pablo, sa wikang yan, nananalangin nga ang aking espiritu, ngunit hindi nakikinabang ang aking pag-iisip. 15, dito sa 15. Anong dapat kong gawin? Mananalangin ako sa pamamagitan ng aking espiritu, ngunit gagamitin ko rin ang aking pag-iisip sa aking pananalangin. Ako'y aawit sa pamamagitan ng espiritu, ngunit gagamitin ko rin ang aking pag-iisip sa aking pag-awit. Okay. So, hindi na yan yung ano dyan. Direkto na lang natin sa ano talaga ang point sa Pablo dyan. Sa 26 mo na lang yung direkto, Brother Angel. Tapos, ayan, sige, sa 26 mo umpisan. Ganito ang ibig ko sabihin, sabi niya, mga kapatid. Kung ang iyong pagtitipon ay may umaawit, may nagtuturo, may naghahayag ng kalooban ng Diyos, may nagsasalita sa iba't ibang mga wika, at mayroon namang nagpapaliwanag noon. Ano Ayun, daw, dapat pala meron may lahat? nagpapaliwanag. May May nagpapaliwanag doon. nagpapaliwanag. Yan ang Gawin importante. ninyo ang lahat ng yan sa ipagpapatibay ng iglesia. Kaya nga sa Catechism kanina, 2003, pinaliwanag natin, maipapaliwanag mo for the common good of the church. Yung speaking of tongue ngayon ng mga charismatic natin ngayon, hindi naman nila papaliwanag eh. So, Ngayon, may medyo mapapaliwanag, no? So, ilan delikado. dapat katao ang involved sa mga pagsasalitaan na iyan at yung mapapaliwanag? 27, basahin mo. Kung may magsasalita sa iba't ibang mga wika, sapat na ang 2 o 3. Salit-salitan sila at kailangan may nagpapaliwanag ng kanilang sinasabi. Nagpapaliwanag pa rin mga Hindi, kapatid. Brother Angel. 2 o 3. lang. Sa speaking of tongues, hinihikayat ng lahat na mag-speaking of tongues. Tama, mali? Lahat Brother yan. Angel. Lahat yan pinapag-speaking of tongues. Ano, speaking of tongues, kasi nag-gift of the Holy Spirit yun. Pero sabi ni St. Paul, sa pagsasalita ng iba't ibang wika, dapat dalawa lang o tatlo, tapos ang isa mapapaliwanag. Napakalinaw niyan. The church, basahin natin. Malas na yan. Ngunit kung walang magpapaliwanag, Ano gagawin? manahimik na lamang ang bawat isa at makipag-usap ng sarilinan sa Diyos. Ayun. Kapatid, kung hindi kayang ipapaliwanag ng preacher mo, kapatid, ang sinasabi niya, at kung wala mapapaliwanag, sabihin mo sa kanya, manahimik ka. Yan lang, para maunawaan niya. Brother Alvin, nakuha niyo po lahat yon, yung mga paliwanag? Pwede. Oh, bro, mali. Wala mga pagpaliwanag. Shut up! At saka sabihin mo, kapatid, sabi mo St. Paul, 2 lang o 3, ang isa mapapaliwanag. Bakit gusto mo kami lahat mag-speaking of tongues? Hindi para na tayo dito nag-aaway na walang alam ano pinag-aawayan. Yun na nga eh. Kasi iba nga yung konsepto na Again, yung sinasabi ni St. Paul na ang sinasabi ni St. Paul na kaloob na pagpapahayag ng magsasalita ng iba't ibang wika, yun yung ebanghelyo. Ebanghelyo yun na kahit pa saan ka magpunta, kaya mong i-proclaim ang ebanghelyo ni Kristo. Yan ang ibig sabihin. Kaya nga, kung mapapansin mo sa ebanghelyo ni Jesus, sinugon niya ang kanyang mga alagad, dala-dalawa. Alam mo kung bakit? Ang isa ang tutulong magpaliwanag. May katulong dapat ang isang ebanghelista. Hindi sarilinan. Di ba? Kumuha siya ng 70 alagad. Sa Lucas, meron siya 70 alagad. Inutusan niya yun. Tigda-dalawa bawat isa. Hindi niya inutusan na isa lang mag-ebanghelyo. Hindi. Kasi ang isa, tutulong yun dun sa isa. Yan ang pwede San Pablo dyan. Na kapag pinagkalooban na kami ng Diyos
na makapagsalita ng iba't ibang wika, yung isa siya magpapaliwanag doon sa mga hindi nakakaunawa. Hindi yun ang kahulugan na magsalalas ng dalawa. Hindi yun siya lala. Pagpapaliwanag sa Ebanghelyo, kapatid, hindi yan babbling. Tandaan mo, ang babbling, praying like a pagan. Basahin mo nga balik dyan doon sa sheet ng Mateo sa NIV. Ano yan, Mateo? Sa sheet sa NIV. 6:7 sa NIV. Oh. Mateo 6:7 NIV. Ang sabi ganito, and when you pray, do not keep on babbling like pagans. Tingnan mo sa Google, ano ibig sabihin ng babbling? Google. Okay, so magbukas tayo ng Google. Wait lang muna. Wait lang. Pabubuksan tayo ng Google eh. Wait lang. So, na natin dito ngayon. Bukas tayo ng Google. Wait lang. Okay. So, Google. Bubbling. Bubbling means the action or fact of talking rapidly and continuously in a foolish, excited, or incomprehensible way. Incomprehensible way, ibig sabihin hindi nauunawaan na pamamaraan na parang loko-loko, foolish way. Ganyan ba ang naririnig natin kapag nagsalala, kapatid? Ang isang tao? Ganyan nga, ganyan. Yan ang babbling. Kasi pinagbawal yan sa Bible. Kaya nga, wag mo sundin yan kasi hindi yan turo ng simbahan. Turo yan ng mga protestante. Pero dyan do. Okay, so Brother Pedro, okay na ba yun? Okay yung bro, kaya nga natumbok ni Brother Junri na di ba dalawa yung, sabi nga niya, dapat dalawa yung mangaral. Kaya ako nagtanong para mayroong mas mangaral. Parang hindi ko kayang ipaliwanag ng ganyan. Kaya ako nagtanong para may ebidensya ako, di ba? Ako, tanggap ko lahat yan, bro. Tanggap ko lahat yung sinabi nyo. Kaya yung purpose ko para sa enlightenment ng iba, para maintindihan. Sana ano mo to bro? I-download mo tong ano na to, tapos ano mo sa kanila. Paparinig ko to. Kaya nga ito yung purpose ko, bro. Kaya tumawag, kaya ako nagtanong tungkol dito. Sige. At natuwa naman ako may nag-react. Okay, thank you sa iyo, bro. Okay na yun. Thank you, Lelo. Thank you sa punto por punto. Brother Junray, Brother Angel, thank you sa paliwanag. Okay, thank you. Okay. Alam. So, dito naman tayo sa Zoom naman ulit tayo, mga kabuntos. Ito tayo kay Alvin John Sinido. Alvin John Sinido, good evening. Hello po, good evening po. Hello bro, good evening bro. Go ahead. Ayun po. Tatanong lang po ako kasi tawag dito. Doon sa company sa office po namin, yung partner po namin ng insurance, nagbigay sa amin ng tickets. Yung tickets po kasi next week po yung showing. Ano po yun ang title po nung palabas, Weekend. Yung parang parang musical na cartoons na about sa mga witch, about sa mga wizard, ba ganun. Ang tanong ko po, okay lang po bang panoorin namin yung kasama ang pamilya? Okay, Brother Wendell, wala si Brother Romer ngayon. Ikaw muna sumagot nito, Brother Wendell. Brother Wendell. Bro Wendell, wala si Brother Romer ngayon. Sige. Try natin tawagan si Brother Romer, no? Ano ba yung Brother Romer? TM yata yung wala yata. TM yata yung si Brother Romer. Wait lang ha. Romer. Naku, TM nga. So, wait lang muna ha. Available kaya si Brother Romer ngayon? Dahil kailangan ko pa siyang... Brother Wendell! So yung aking load hindi aabot. Load na lang ako ng UTP Load muna ako. Yes, Brother Jando. Ayun, ikaw na lang. Sagot Brother Wendell kasi wala si Brother Romer ngayon. Ano yon? Pag-iulit tanong mo Brother Alvin. Hello po. Yung tanong ko po kasi yung sa
kung okay lang po ba yung kasi may nagbigay po sa amin ng ticket para manood kami ng showing po nung weekend na palabas. Yung parang cartoons po siya na parang Harry Potter yung dating. Pero ano po siya, may mga wizard, may mga witch, ganun po. In-invite kami as family para manood kami doon. Okay lang po ba manood ng ganun? Well, kung yun, parang Harry Potter siya, may wizard, may witch. So, malinaw na ang naturang palabas ay isa talagang tinatawag na the New Age movement na produkto. Ang New Age movement ay revivalist ng Gnosticism, yung uh, Albigensian heresy at Gnosticism. So, ah, kung yun ang palabas, ang ma-advise ko, huwag na kayong manood niyan. Yes, dagdag natin yung movie nyo pala, a prequel siya sa Wizard of Oz, no? Telling the true story of the wicked witch, yung mangkukula witch of the West, Elphaba. True story siya, pero tungkol dun sa mga yun nga, sa mga witches. It's all about witches. So medyo delikado siya, no? Tungkol sa mga Ito ba? wizard. Ito ba? Yes, Ito bro? Ay, tama po. Yan? Okay. delikado. Okay lang po. Ihirit pa po na isa. Sige, go ahead. Hanggang tatlo yung tanong. Ano po, natanong ko po kasi dati yung sa OJT namin. Nagtapos po tayo dun sa binigay ko sa kanya yung deliverance book na black. Tapos, mga ilang araw pa po niya bago nabasa. Pero hindi po niya binasa yung prayer. Ang binasa niya lang po is yung introduction, ay yung table of contents, ganyan. Tapos hanggang first page po ng introduction. Tapos, yung book daw is uminit sa kamay niya. And nag-blurry na din po yung pananaw niya, paningin niya. Tapos, hanggang sa, nagkasinat na po siya. Tapos, hanggang sa trangkaso. So, 2 days po siya nagkatrangkaso. And nung pumasok po siya, sinoli niya po yung book ni Father Sikia. Kasi, ano din po yun, nag-bless din po siya. So, sinuli niya po sa akin. Yun, kinuwento niya po yun na pinasuli ng nanay niya kasi sabi ng nanay niya, yun po yung sila, yung family niya sa PIU. Tapos, ang po is, pinasuli ng nanay niya kasi may iba-iba daw po tayong liwanag. So, ang tanong ko po ngayon, napapansin po kasi namin, mga ilang araw po kasi, dati po kasi walang makikita sa office namin. I mean, meron, pero yung isa-isa lang po. Alam niyo po yung lumalabas po talaga sa drainage na ipis. Tapos, ngayon po, pansin namin, mga ilang araw na po, marami pong ipis na maliliit. Kasi, wala naman kaming ganun, pero sa ngayon, dumadami po siya na kala mo parang mga titod lang na palakad-lakad lang sa lamesa, ganyan. Na ganun siya kaliliit. Ang tanong ko po, may connection po ba siya doon sa um yung namin kasama sa office? I mean, may ganun po ba? Kasi nung wala siya. Kasi nung wala po siya, wala pong ganun eh. Wala pong ganun kaliliit. Naisip ko lang naman po. Kino-confirm kung baka po may ganun. Yes, malaking koneksyon 'yan, no? Yung iba, mga ibang uring insekto ang papasok sa bahay, no? Yung iba naman maka-experience sila na may lumalakad sa kanilang bubungan, no? 'Yon ang experience ng iba na parang ibon na biglang bumagsak. Iyon. Ang iba naman maka-experience ng iba't ibang mga uri na insekto na papasok sa bahay. Harassment talaga yan.
lalo na pag nakabasa sa deliverance prayer, naalala ko yung bago pa si Father Darwin, galing dito sa Osamis na nag-experience sa deliverance, pinadalhan ko siya ng mga aklat ni Father Sikia. At binabasa niya yan, no? Naalala ko, di ko yun makalimutan na nagtawag si Father Darwin sa akin. Iwan ko kung naalala pa ni Father Darwin. Nang binasa niya ang aklat na pinadala ko, biglang sumakit daw yung ulo niya, no? So, meron talagang harassment. Bakit? Dahil natitrete na ang demonyo. At may isang exorcist din na di niya alam na may appointment na para galing sa bishop, naliligo siya, si Father David, no? Naliligo siya. At habang naliligo siya doon sa CR, ang pintuan niya ay naglock na di na niya mabuksan. So kaya giniba niya ang pintuan, nakalabas siya mga 3 oras. Nakalabas siya sa panliligo. At nang nakalabas na siya, giniba niyang pintuan, doon niya nakita sa misa na meron palang appointment from the bishop na siya maging exorcist. So may harassment talaga. So tulad sa ganyan, nagbasa, nagkalagnat, may malaking posibilidad na may contamination siya at yun ang dinadaanan para sa harassment. Posible may mga occult practices sila sa mga ninuno niya. So kaya kung sakaling yun ang mapansin ninyo sa bahay ninyo, i-deliverance niyo po ulit-ulit ang bahay ninyo. No? I-deliverance niyo. Yung mga insekto, isunog ninyo yan. Pati na pag-deliverance, no? Sa naturang bahay. Ganon talaga pag alam na natin yung mga formula of prayer na magagamit natin as baptized Catholic and soldiers of Christ, because we are all called to fight under the banner of our Lord Jesus Christ. So, may harassment talaga. At ang sabi ni Father Sikia, isa sa mga weapons ng demonyo ay tatakutin nila. Pag matakot tayo, mas lalong tatakutin pa nila tayo. Kaya alalahanin natin at di natin kalimutan yung palaging inulit-ulit ng ating Panginoon Jesucristo, don't be afraid. Tapos ginagawa po namin po yung magdi-deliverance gabi-gabi po bago kami umaalis ng office. Meron pong time po kasi hindi siya pumapasok kasi nga nagkakasakit. Ay, okay lang po kung ikukwento ko po para po maano ko po yung next ko pong tanong. Okay, sige. Ano po, yun po, hindi po siya pumasok. Tapos, ang ginawa po namin, nag-deliverance kami, pinaikutan po namin ng mga asin po, lahat ng ng office namin. Tapos, the following day po, wala pong ipis. Tapos, nung the following day naman po, ulit, pumasok na po siya, saka po bumalik yung ipis. Ano po yun? Sino po yung may harassment? Kami po o siya po? O parehas po kami both po? Pareho ang office ninyo, baka infested ang area ninyo. At kung infested yan at may inilagay na mga sacramentals, so lalong mag-react ang fallen angels na territorial in nature kasi sila. At nagagambala sila sa prayer of deliverance, nagagambala sila sa mga sacramentals. Kaya nga, bago mag-deliverance sa mga Office of Exorcism, tungkulin ng case officer na i-diagnose talaga kung gaano kalalim ang infestation sa office. Meron bang mga padugo, meron bang inilibing na dahil kailangan pa yung ma-break ang consecration, ma-break ang unholy ties, bandages sa naturang area, no? May mga inilibing bang bariya o ano pa,
na mga superstitious beliefs o kaya di ba ninyo alam na may mga kasama kayo na may nag-practice ng mga anong superstitious beliefs na hindi pa nila ma-renounce. So, kaya mag-react talaga yon, no? At yung nagkasakit, yun ay palatandaan na harassment, nasa level na yan ng operasyon, no? Direct operation na yan. So, ibig sabihin, mas malalim ang contamination niya. Baka meron siyang mga nakalapit siya sa albularyo noon pa mang bata o may mga habak siya noon o may mga lumapit siya sa mga manghuhula. So, dapat talaga yan ma-diagnose dahil pag gagamit sa naturang prayer na hindi ma-break at hindi maikumpisal yung mga ginagawa niya na natiling may bandage siya. Actually po, bro, ano po, aminado naman po siya na ano po siya, isa po siyang medium. Yan po, Nako. Tapos, yun po, tinanong ko nga po kung anong gagawin namin, hindi naman po siya pwedeng paalisin din. Actually bro, yung office po kasi namin, dati naharap po kami yan, almost 2 weeks kami nagkakasakit. Ayun po kasi dinideliverance namin. Pero while kami nagdi-deliverance, talagang practicing Catholic na kami, yung nag-care po kami until now po. Ayun nga lang po, hindi na namin yung nararanasan yung harassment. Parang feeling namin tapos na yung harassment. Pero tuloy-tuloy pa din yung practicing Catholic namin. Until such time po na dumating po yung OJT namin. Tapos ganun po ulit. So meaning Oo. po, yung may dala ng So contamination. siya ang may dala mismo. Dahil kung sinabi niya na medium siya, abay, occult yan. Malinaw na yan sa Deuteronomio 18, 10, 12. Bawal ang paglapit sa medium. So, malinaw na occult yan. At pag medium, anong maituring natin yan? Isa na yan sa tinatawag na walking possessed. So, Opo, talaga siya bro. Last May po, 5 days daw po nagstay sa kanyang katawan. yan. Kaso nga lang po, sa espiritista po sila lumapit kasi kamag-anak po nila mga espiritista. Sabi ko nga magpa-exorcise kung palalapit sa exorcist priest. Di Kaso nga lang po, basta-basta yan. Di basta-basta yan. Kailangan talaga ang malaliman na process para sa kanya. O na, willing ba siya na magpa-process sa exorcist? Pangalawa, willing ba niyang sundin ang role of life na ibigay sa exorcist? Pangatlo, willing ba niyang i-continue ang simbahan at hindi nalalapit sa mga occult practices? So, yun ang dapat masiguro. actually bro, nung una po kasi, sabi namin sa kanya, sumama. Nung bago po niya naranasan yung ganun po, yung uminit yung book sa kamay niya, willing po siyang sumama sa adoration kasi ini-invite po talaga namin siyang mag-ano sa adoration. Yun na lang po ayun po, nung na-experience niya na po, nung sinuli niya na po, umiiwas na po siya sa amin. Medyo ano na po siya, parang may distance. Ganun. So, umiiwas siya, naramdaman na niya ang malalim na retaliation dahil yung espiritu na nagiging gabay niya sa pagiging medium, nag-react na. Di basta-basta pag mag-react. Ayun, alam na niya yan na nag-react talaga kaya umiwas siya. Ano po kayang gagawin na? Kasi ngayon hindi na siya pumapasok. Ang gagawin niya na lang po is half day na lang daw po. So, ano po kayang gagawin namin sa site po namin? I mean, mapapahamok po kami na nandyan po siya sa office namin OJT siya, OJT. o OJT. So, wag niyo siyang i-deliverance. No, wag ninyo siyang i-deliverance dahil pag medium malakas 'yan. No? Kailangan na 'yan ng exorcist talaga. Pero di basta-basta na i-deliverance 'yan ng exorcist. Kailangan pang ma-interview siya sa case officer para mahanda talaga siya. O na, willing ba niyang i-renounce ang kaniyang pagiging medium? Kailangan yan.
Pangalawa, willing ba niya, basta medium, open yung psychic ability. Willing ba niya na i-renounce yung psychic ability niya at i-consecrate sa Mahal na Birhen Maria? So, dami pang dapat gawin. So, ang unang gawin niya na makipag-usap sa case officer ng exorcism office para magabayan siya. Paano po yung approach? Pwede namin approach sa kanya, bro, kasi nga medyo ano na po siya sa amin, distansya na po, hindi na po tulad nung dati. Well, magdistansya talaga yan siya. Dahil naramdaman na niya ang attack mismo sa sarili niya. Lalo na gumagamit kayo ng mga sacramentals diyan sa office ninyo. Gumagamit kayo ng prayers at kung binanggit niya, nag-stay sa kanyang katawan yung espiritu na yan, ilang araw, so nanatiling nandyan pa yan. Lalo na pag lumalapit sila sa mga medium, lumalapit sila sa mga mangtatawas o sa mga, mas lalong nadagdagan yan. Walang makapagpaalis niyan kundi ang pangalan lamang ng ating Panginoon Jesucristo sa pamamagitan ng simbahan. Paalisin po ba namin siya, bro? I mean, palilipat na. Wag niyo na lang paalisin siya. No, wag niyo na lang paalisin siya. Mananatili lang kayo na mamumuhay sa proper disposition of morality, proper faith, and state of grace para protected kayo. Huwag ninyo lang i-deliverance dahil pag i-deliverance ninyo, sigurado talaga na ma-retaliate kayo. Pwede ninyong i-deliverance ang area. Pero habang i-deliverance ninyo ang area, habang lagyan ninyo ng mga sacramentals, siya naman ang makaramdam ng mga atake dahil sa epekto ng mga sacramentals at prayer. Possible po, bro, na pag nasa sa office siya, ina-atake po siya. Kasi hindi na po siya pumapasok, parang may oras lang po yung pasok niya eh. Katulad po Yes, ngayon, malaking posibilidad yan. Lalo na pag ginagamitan ng sacramentals at nagsagawa kayong deliverance sa office, dalang-dala niya sa kanyang katawan yung mga espiritong yan, mag-react talaga yan. kaya po pala parati po siyang hindi napapalagay pag nasa office. Ayun lang po. So basta yun lang. Huwag niyong subukang i-deliverance siya. Maliban lang kung willing siya, dapat ang exorcist ang sagawa ng solemn exorcism sa kaniya, pero dapat ihanda pa siya. Ma-renounce niya ang lahat, maiwanan niya ang pagiging medium niya, dahil ang pagiging medium di na yan basta-basta. Walang pagkakaiba yan sa pasyente. Walang problema kung lagnat lang, pero pag medium na, hindi yan lagnat. Cancer na yan. Okay po. Maraming salamat po. Okay, so yun po ang ating huling magtatanong sa gabing ito, horse o nine horse. No? So thank you sa iyo, Brother Alvin John Xenido, at sa iyong asawa. So salamat na tayo. Ating unang pasalamat ngayon si Brother Romel Palma. Brother Romel, nandiyan ka ba? Tinan ko lang. Wala na si Brother Romel. Okay, Brother Junre, ikaw naman muna mauna. Sure. Sure. Ano yan? Speaking in tongues? Speaking tongues yun. Bubbles and bubbles. Hindi bubbles. Well, mga kapatid, ayun na, ang dami na naman natin natutunan sa gabing ito. At mahirap talaga kapag involved tayo sa mga occult practices. So, ayun, yung huling nagtanong, yung kasamahan niya hindi na makapasok ng maayos dahil involved sa kanyang involvement sa occultism na na counteran ng sakramentas ng simbahan. So apektado na ngayon yung tao, so kawawa, no?
Kaya hanggat maaari, dahil mulat na po yung mga mata natin, iwasan po natin yung mga bagay na yan. At tulungan po yung mga tao na kilala natin, lalo-lalo na yung pamilya natin kung meron man, na involved po sa mga ganitong gawain. No? Dapat patulungan, mailapit sa mga exorcist para ma-liberate po sila mga kapatid. No? Ngayon naman, marami pong salamat sa lahat. Marami kayong ano tulong sa gabing ito, lalo-lalo na doon sa speaking of tongues din, no, na akala ng iba, yun ay grasya galing sa Diyos. No, hindi yung grasya galing sa Diyos dahil ang grasya po, hindi po yan hinihingi kung saan ibinibigay yan ng Diyos. Wala pong, ayun pong speaking of tongues, hinihingi nila yan. Hinihingi nila yan. No? Para nga, sabi pa nga nila dyan, surrender yourself sa Holy Spirit para maano ka, ma-slay ka ng Holy Spirit. Ganun pa sila mga ano dyan praktika. Kaya huwag kayo maniwala dyan. At sa gabing ito sana na liwanagan kayo doon sa explanation namin ni Brother Angel. At sundin po natin ang turo ng simbahan. No? Hindi po turo ng simbahan yan. Mag-research kayo sa church history kung meron bang isang santo, kahit isang santo lang. Simula sa panahon ng mga apostol, kung speaking of tongue ba speaking of tongue, nagsalala ba ang mga apostol? Kasi nag-speaking of tongues, sila pero hindi salala. May iba kasi yung salala sa speaking of tongues. Yung speaking of tongues, lingwahe po yun. Okay, yun po ang salala, yun po ay babbling. According sa Matthew 6:7, babbling po yun. So yun lang, maraming salamat. God bless all, and see you tomorrow. Back to you, Brother Jando. Okay, ito na may ibigay naman ngayon kay Brother Wendell naman sa kanya pasalamat. Brother Wendell Talibong. Okay, maraming salamat mga kapatid. So, pulibok yata tayo ng debate ngayong Disyembre. Yeah. Abangan ninyo. Napakaganda yan na paksa. Holy Trinity ang tawhid. No? At matagal na yan gusto talaga makipagdebate para makabawi yun kay Ustads Barcelon. So, abangan natin yan. Napakagandang talakayan yan. At yung kay Dinmar din, no? Sa Cebu daw. So, sa mga nag-practice ng speaking in tongues, lalo na yung glossolaya na yan, no, mag-ingat. Yun din ang practice ni Pastor Apollo Kibuloy. Anong resulta kay Pastor Apollo Kibuloy? 'Di ba? Sabi niya na nandyan na sa kanya ang tinatawag na glorified body. At hindi lang appointed Son of God. Siya na ang may-ari sa kaluluwa. Resulta na yan sa glossolaya niya. So ano ba yung glorified body? Mayroong 4 na karakteristik sa glorified body. No? Una, yung impassibility. Ano yon? Impassibility. The ability not to suffer. So di na magkakasakit. Pero anong resulta ngayon? Nasa doktor siya dahil ang good news, may puso si Pastor Apollo Kibuloy. Ang bad news, may sakit lang ang puso niya. Okay. Ito na may bigyan naman natin ngayon kay Brother Angel naman. Brother Angel, sa iyo pasalamat, Brother Angel. At saka isa pa din, Brother Angel, yung clarity. Yung, ano ba yung pwede nang tumagos kahit saan? Ano yung karakter ng glorified body? Nakalimutan ko. Yung subtlety. Subtlety. Ability to penetrate what is impenetrable to immortal body. Yan po ang isa sa karakter ng glorified body na subtlety. Ibig sabihin, kung babasahin niyo yung Ebanghelyo ng Panginoon sa Kristo, Juan 23, nagtipon-tipon yung mga apostol, sa kwarto, tapos hindi pumasok ang Panginoon sa Kristo, hindi binuksan ang pintuan. So, glorified body ng Panginoon sa Kristo, hindi na siya lumusot kahit saan. So, sana ang delikado ngayon, Bro John Ray. Ang delikado ngayon, makalusot siya sa kulungan. Ipag-pray natin na mag-take over yung kanyang pagka-glorified body Brother Wendell at tumagos siya sa kung saan na siya floor, tapos bumagsak sa first floor Brother Wendell. Okay, Brother,
Brother John Ray, thank you. So, tibigyan mo yan kay Brother Angel naman sa kanyang pasalamat, Brother Angel. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat. Unang-una sa Diyos, no? Sa kanya lahat ng kaluwalhatian at kapurihan magpakailanman. Thank you God, thank you Jesus, thank you Holy Spirit, at salamat din po Mama Mary. Yun, sana ma-share niyo po ito. Ang dami natin natutunan. Ngayon, actually, million sa CCR or Catholic Charismatic Renewal sa buong mundo. Yun po yung ano ngayon, no? Actually, mga Santo Papa natin, meron akong video si Pope John Paul II, pumunta sa charismatic. May video ko dun na nag-speaking of tongues sila, no? So, medyo ano yan, medyo ano yung turo diyan, no? Ayaw naman natin ano kasi mga ano natin, Pope Francis is a charismatic pope. Archbishop pa lang siya noon, isa na siya sa mga ano rin, no? Sa mga spiritual advisors ng mga Catholic charismatic. So ano siya sa mga ganon. So ngayon nagtuturo tayo ng ganito. Ayaw naman nating ano no, mga Santo Papa talaga, mga charismatic din yan. So, yung mga speaking of tongues kasi medyo, ano yan, medyo sensitive na usapan yan. Lalo na, Brother Angel, yes bro. clarify lang natin, hindi natin tinutulig sa ang grupo mismo. Yung speaking of tongues nila kasi hindi yung turo ng simbahan talaga. Oo, yun lang specific kasi baka naman sabihin inaano natin charismatic which is approved by the Vatican yan. So, siyempre yung movement nila, siyempre aprobado ng simbahan yun. Hindi naman natin yan nagpapabali. Yun lang gawain nila na hindi itinuro ng simbahan. No, pero yan ng mga protestante, Pentecostal na nagpapisa ng salala nila. No, ayaw ko gamitin yung term na speaking of tongues doon kasi namamali nga yung namamali yung pag-intindi ba. Pag sinabing speaking of tongues, yun ang salala nila. No, hindi ganun ang speaking of tongues ng Bible. Nangangaral ng mga apostol speaking of tongues. Ebanghelyo, hindi po salala. Pero hindi turo ng simbahan yan. Walang santo na nagturo, nag-speaking of, yung ginagawa ng salala. Walang ganun. Kahit Santo Papa, walang Santo Papa nagsalala. Kahit sino Santo Papa pa, walang nagsalala na Santo Papa. Isa yun sa medyo pag-isipan din natin mga taga-charismatic, no? Kahit ang mga Santo Papa, mga pari, wala namang gaganon, no? Mga bishop, mga apostol, wala naman yung the same as ano, kasi may speaking of tongue sa lahat ng nakikinig. Meron pong speaking of tongue talaga sa Biblia. Yun nga, nagsalita talaga siya na maintindihan ng iba't ibang wika, no? Yung iba nga lang hindi naintindihan, kaya wag na kung hindi mo kayang pailiwanag, sabi ni Apostol Pablo. So, let's stick na lang po sa sa lahat ng charismatic nakikinig. Let's stick na lang po tayo sa turo ng simbahan ng Biblia. No, para hindi tayo medyo ang nakakatakot kasi diyan, sabi ng mga exorcist priest, talaga maraming nasasaniban, no? Kumbaga inaanuhan ng demonyo dahil nga lahat ng maraming mga tao tuturuan ko kayo parang yung pagturo pa lang noon no, gusto mo na may gusto ka bawal nga yung humingi, no? So medyo delikado po, ingat na lang po tayo mga kapatid, at let's keep praying for no, para maliwanagan po ang ating mga kapatid sa charismatic. Ang dami na nabago diyan at gumaling sa karamdaman, siyempre no, hindi naman natin pati si Pope Francis kaya gustong-gusto niyan, maraming nabago, tinutulungan daw ng mga kaparian, ang mga Santo Papa yan, ng mga charismatic para ma-evangelize yung salita ng Diyos. Wala po namang masama doon, no? Inaano lang natin specific, yung speaking of tongue na ginagawa, sabi ng mga exorcist priest, kapag hindi na nga naiintindihan, delikado na, no? Kaya hangga't maaari, iwasan na lang yon. Just focus, sabi ni Apostol Pablo, no? Focus ka sa mensahe ng Diyos. Sabi niya, focus ka sa aral at turo ng simbahan. So yun lang po, no? At pabaon lang po ng ating ebanghelyo, napakaganda, no? So may turo para sa alipin, may turo sa mga employer, sa mga empleyado, paalala, no? Maging tapat. May nakakakita man, sabi ni Apostol Pablo, o wala, maging tapat ka. Ang mga employer naman, dapat daw maging parehas din naman sa lahat ng mga empleyado mo. Dahil sabi dun sa huli, dahil naglilingkod tayo sa iisang Diyos, no? At the same time, for the last message ni Jesus sa Ebanghelyo, wag natin daw ipagmalaki yon, no? Kung ano man, wag natin sabihin, ako may-ari ng kaluluwa nyo,
Hindi yun. So actually, kontra yun sa sinabi ni Jesus. Pag natupad na daw natin ito, still be humble. Sasabihin daw natin, kami alipin ng Panginoon, tinutupad lamang namin ang aming mga tungkulin. Kaya muli, salamat sa Diyos lagi, no? Sa Diyos ang lahat ng kalwalhatian, kapurihan. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando, and good night, everyone. Okay, paalam na po sa inyong lahat at bukas kita-kits ulit tayo for another night of Punto por Puntos Worldwide Catholic Bible Study. So, closing prayer na po tayo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray, and do thou, O Prince of heavenly hosts, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.